So about naman sa video po natin ngayon is pag-usapan po natin kung alin po ba yung pinaka-practical or pinaka-maganda sa pag-alaga po ng mga manok. So ito po ba yung naka-confine, yung nasa kulungan lang, or yung setup na naka-free-range po yung ating mga alaga mga manok. Pero bago yan, shoutout muna tayo kay Sir Jerome Olivar or Kabukid from Baler, Aurora. So shoutout sa lahat ng taga Baler, Aurora. Next, shoutout also kay Sir Nicholas Mark Rica. So salamat sa inyong panonood po dito sa aming channel, Sir Nicholas Mark Rica. So sa pag-alaga ko dito ng aking mga manok is dalawa po yung aking setup. Yung iba is naka-confine or nasa kulungan, yung below 7 months old na edad ng mga sisiw, kasi hindi pa po nila kaya na ilagay po natin sila sa free range. So yung iba naman na may mga edad, yung mga 8 weeks old above or 7 weeks old above, yun sila is naka free range po yung ating mga manok. But this time, yung pag-usapan po natin is alin po ba yung mas maganda yung pag-alaga po sa ating mga manok. Ito po pa yung naka-confine o ito po yung naka-free range. So una, sa confinement at saka yung sa free range po natin, meron talaga yung mga advantage at saka yung mga disadvantage po. So una, sa confine is about naman sa kanilang security nila, or kumbaga safe po yung ating mga manok kung naka-confine siya. So lalo na po kung mayroong mga predator like yung mga bayawak. So ilang beses na pa ako dito nakahuli ng mga bayawak. Ano pa ba yung iba? Yung mga pusa. So yan, yung dati yung ating mga sisiw natin kinakain po ng mga pusa, mga aso. So and aside for that, mga magnanakaw. So hindi lang ko sure kasi yung magnanakaw, hindi ko alam kung safe ba yung naka-confine na mga manok sa mga magnanakaw. Kasi ngayon yung magnanakaw mismo, kaya nilang kunin doon sa kulungan yung ating mga manok. So hindi ko masabi na safe sa mga magnanakaw yung naka-confine. So about naman kung naka-free range po tayo, una-una sa lahat is yung disadvantage po dito is delikado po yung ating mga manok sa mga predator like mga ahas, mga bayawak, yung mga ibon, yung tinatawag po dito sa amin yung uwak yung tawag. So yan, hindi po safe sa mga aso, yan, sa mga pusa, ganyan. So hindi po safe yung ating mga manok kung naka free range po tayo. And about naman din po sa sa pangingitlog ng ating mga manok. So kung tulad sa atin yung ating klase ng mga manok, ito lang po yung mga upgraded na mga native chicken. Ang observe ko dito, kung i-confine po natin yung ating mga manok, is hindi sila masyadong nangingitlog yung ating mga native na manok. Kasi yung mga native na manok kasi hindi sila nasanay doon po sa laging nasa kulungan po sila. Nasanay po yung mga native na manok yung sila naka free range po yung klase ng mga manok. So kung naka free range, napapansin ko nila or sa mga na-observe ko sa ating mga native na manok is mas mabilis po sila mangitlog kung naka free range po sila. So about naman sa sa gasto sa feeds, mas magastos itong naka-confine. Kasi nga kung ano lang yung binibigay mo na feed sa kanila, yan lang po yung kanilang kakainin. Whereas kung naka-free range po yung ating mga manok, kahit kaunti lang po yung ibibigay mo, lalo na yung pag-alaga mo isang native, isang mga upgraded na manok na mayroon po silang mga survival skills, kaya po nila maghanap ng sarili nilang mga pagkain like mga damo, mga grasses. Sa amin dito, marami kami dito is yung mga carabao grass, mga insects, at kung ano pa yung makikita nila dito sa ating paligid. Kaso nga lang, kung gusto po natin yung setup natin is naka-free range po siya, kailangan is meron po tayong malaki na espasyo na lupa. Pero kung yung ating lupa na hindi gaano kalakihan po yung ating lupa is kailangan naka-confine lang po siya. Then pangalawa is yun po yung yung maiwasan po natin itong feeder picking. Kumbaga yung tinutukan nila yung kanilang mga balahibo. So kung napapansin niyo, kapag inyong mga manok
pati sa iba na nakikita ko sa iba na laging nasa kulungan, nasa breeding pen yung mga manok nila, lalo na po yung mga inahing mga manok, is tinutukan nila yung kanilang balahibo. So minsan yung iba nakakalbo na yung iba, then yun yung iba, isa sa mga dahilan kung bakit nasusugatan yung mga manok hanggang mamatay po yung mga manok, dahil po is nasa kulungan lang sila. So whereas sa nakikita ko dito sa akin sa naka-clearance ng mga manok po natin, lalo na sa mga inahing manok, wala po talagang yung tinutukan nila yung kanilang mga balahibo. So mas healthy pa po yung ating mga manok kung naka-clearance po siya. Then ano pa ba yung iba? Yung iba is kapag yung ating mga manok is nasa kulungan palagi, so ibig sabihin kung may init, ulan, so safe po yung ating mga manok. Whereas kung doon sa sa naka-freeze po yung ating mga manok, hindi po sila safe sa malakas na ulan, init. Pero anyway, yung mga native na manok kasi tulad sa atin is meron siyang kakayahan, o kumbaga meron siyang initiative kung saan siya sumisilong yung ating mga native na manok. Kasi nasanay po sila sa mga free range. And isa pa, kapag native na manok is mas matibay yung matibay sa sakit yung ating mga native na manok. Yung iba pa na for example, kung yung setup po natin dito sa sa ating manukan, if naka-confine po siya, is talagang siya, madali po nating makita kung nasa kulungan lang po yung ating mga manok, kung sino po yung may sakit. So madali po nating maagapan po ng ng gamot, kung ano man yung gamot na dapat ibigay natin, kung ano man yung kanyang mga sakit. So doon sa kung naka-clearance po yung ating mga manok, talagang mahirap i-monitor kung sino po yung sa ating mga manok. Tulad po dito sa atin, marami po sila, kung sino po sa kanila yung nagkasakit. Minsan yung naka-clearance po natin ng mga manok po natin, ang isa lang sa tinitingnan ko po dito yung kanilang mga physical appearance. So malalaman mo na yung inyong manok is meron po siyang sakit. Una-una sa lahat, yung kanyang pakpak is bagsak, matamlay po siya. Kumbaga yung tinitingnan lang po natin is yung physical appearance nila. So yun nga. Tapos kung naka-clearance din po yung ating mga manok, diyan sa dito sa paligid po natin, may mga naka-stagnant po dyan na marumi na tubig. So yun, pwede yun isa sa mga dahilan na magkasakit din po yung ating mga manok. Whereas kung naka-confine din po yung ating mga manok, nasa kulungan lang, ma-make sure po natin na yung mapainom po natin na tubig sa kanila is malinis po yung maibigay po natin na tubig kapag nasa kulungan po sila. So far, yun lang po yung mai-share ko po sa inyo ngayon about kung saan yung pinaka-practical at pinaka mas maganda about sa kung nasa kulungan o kaya naka-clearance po yung ating mga manok. Pero lahat yan kung naka-confine po yung ating mga manok is meron po siyang mga disadvantage at saka yung sa advantage. Kung naka-clearance naman, so meron siyang mga disadvantage din po at saka advantage po kung naka-clearance po yung ating mga manok. So depende na lang po sa atin, sa nag-aalaga po sa atin, at depende na lang po sa area po natin kung saan po mas bagay yung ating mga manok.